May bagong kilos na naman ang US Securities and Exchange Commission or SEC na nagbigay ng matinding tensyon at excitement sa mga XRP holders. Ayon po sa mga ulat, nag-submit ang SEC ng panibagong batch ng Amendment number 3 forms na may kinalaman po sa mga spot XRP ETF. Ang hakbang na ito ay tinuturing na hudyat ng nalalapit na desisyon kung tuluyan bang papayagan o tatanggihan ng SEC ang mga spot XRP ETF sa loob ng United States. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Haren, ano po ba ang bagong filings na ginawa ng SEC? Sabi po rito ay crypto commentator Jack the Ripper has drawn the attention of the XRP Army to a new series of filings by the US Securities and Exchange Commission. Ayan, paliwanag natin yan. Ang crypto commentator daw po na si Jack the Ripper ang unang nagbahagi ng balita tungkol po sa bagong filings ng SEC. Agad po itong nagtrending sa X community dahil maraming XRP supporters ang naghihintay ng update tungkol sa ETF approval. Ang paglabas po ng bagong filings ay sinyales na aktibo pa rin po ang SEC sa pagsusuri ng mga proposal na ito at posible pong papalapit na sa final na yugto ng kanilang deliberation. Sa market impact, kapag lumabas po ang balitang may paborableng resulta, maaari pong tumaas agad ang presyo ng XRP sa loob ng ilang oras dahil po sa hype ng mga traders. Ngayon ay sino-sino naman po ang mga kumpanya na nag-submit ng amendment. Nitong nakalipas po na October 10, 2025, ayan, sabi rito ay the SEC submitted another batch of amendment number 3 forms related to spot XRP exchange-traded funds from issuers including Bitwise, Franklin, 21 Shares, Wisdom Tree, Grayscale, and Canary. Yan, nitong nakalipas daw po na October 10, 2025 ay nag-submit ng panibagong amendment ang SEC mula po sa 6 na malalaking kumpanya. At yan po ay sina Bitwise, Franklin, 21 Shares, Wisdom Tree, Grayscale at saka Canary. Ang mga kumpanyang ito ay ilan po sa mga pinaka-respetadong asset managers sa buong mundo. Ang sabay-sabay na pagsasubmit ng amendments ay nagpapakita po na pare-pareho silang naghahanda para sa final decision ng SEC. Ibig pong sabihin ay may coordinated move na maari pong indikasyon ng malapit na approval. Sa market impact, ang ganito pong collective action ng mga issuers ay madalas nagdudulot ng optimism sa market. Kaya posibleng mag-trigger ito ng pre-approval rally kay XRP. Ngayon ay kailan naman malalaman ang final decision ng SEC? Ayan. Sabi po rito ay several XRP ETF applications are approaching their final decision dates between October 18 and October 25, 2025. The update comes just days before these key deadlines, fueling renewed interest among investors watching for the Commission's next move on XRP Link products. Paliwanag po natin yan. Ang mga XRP ETF applications ay may nakatakdang final decision dates mula po October 18 hanggang October 25, 2025. Kaya yan, napakalapit na po niyan. Ilang araw na lang. Kaya habang papalapit po ang mga petsang ito, tumataas ang excitement sa community ng XRP. Marami pong investors ang nakamasid dahil sa posibilidad na maaprubahan na po sa wakas ang spot XRP ETF sa US. Ang timing ng bagong filings ilang araw bago ang deadlines ay nagpapahiwatig ng seryosong pag-usad sa proseso. Kaya sa market impact, bago pa man lumabas ang final verdict, maaari pong magkaroon ng speculative buying dahil gusto ng mga traders na mauna sa galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin kung hindi po mag-extend ang SEC?
Sabi po rito, unless the SEC grants an extension, this represents the final deadlines by which the Commission must either approve or reject the proposals. Market observers believe the simultaneous amendments from multiple issuers may signal progress toward a conclusion. Yan, kung hindi daw po magbibigay ng extension ang SEC, ibig sabihin ay kailangang magdesisyon na ito kung aaprubahan o tatanggihan ang mga proposal. Maraming analyst ang naniniwalang sinyales ng progreso ang sabay-sabay na amendments mula sa mga issuers. Posibleng nagpapahiwatig ito na nasa huling yugto na ang proseso ng pagsusuri or yung pag-check. Kung ito po ay totoo, malaki ang tsansa na makakita po tayo ng final na decision ngayong buwan na ito. Kaya sa market impact, ang kumpirmasyon ng final deadline ay maaari pong magdulot ng volatility, lalo na kung lumabas ang balita ng biglaan at walang pre-announcement. Ngayon ay ano naman ang hakbang bago tuluyang maaprubahan ang ETF? Yan, ang sabi po rito ay the SEC typically reviews several amendment rounds before final decisions on digital asset ETF. Each update addresses staff feedback on compliance, market oversight, and custody standards. Filing new amendments near their deadlines suggests XRP ETF issuers are preparing for imminent determinations. Paliwanag po natin yan. Bago daw po tuluyang aprubahan, ay dumadaan daw po muna sa maraming rounds ng amendments ang mga ETF proposals. Kadalasan, bawat round ay tumutugon sa mga tanong ng SEC tungkol po sa compliance, market oversight at saka custody standards. Ang pagsubmit po ng amendments malapit sa deadline ay sinyalis na tinatapos na ng mga kumpanya ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa final decisions. Kaya sa market impact, kapag natapos po ang ganitong yugto, kadalasan ay sinusundan po ito ng announcement, kaya pwede pong magkaroon ng pre-market surge sa presyo ng XRP. Ano naman po ang mangyayari kapag nag-green light ang SEC? Sabi rito, an SEC green light would allow US investors to gain exposure to XRP through ETF on regulated markets. These products would track XRP's price directly rather than through futures contracts, providing a simpler and more transparent investment vehicle. Ibig pong sabihin niyan ay kapag nag-green light daw po ang SEC, papayagan na ang mga US investors na direktang mag-invest kay XRP sa pamamagitan po ng regulated ETF markets. Ang kagandahan nito ay real-time po ang pag-track sa presyo ng XRP, hindi tulad ng futures contracts. Mas madali rin itong maunawaan at mas ligtas dahil may regulatory oversight. Ang hakbang na ito ay magbibigay po ng mas malawak na access sa mga investors na dati ay iwas sa crypto dahil po sa risk or panganib. Kaya sa market impact, posible pong magkaroon ng instant surge sa demand kay XRP dahil sa pagpasok ng institutional capital mula sa traditional finance sector. Ngayon ay ano naman or paano naman po mababago ang tingin kay XRP kapag naaprubahan ang ETF? Sabi po rito is the move could mark the first time spot XRP-based ETF trade in the US, bringing the asset closer to parity with Bitcoin and Ethereum, both of which already have a spot ETF in circulation. Paliwanag natin yan. Kung maaprubahan daw po, ito ang magiging unang pagkakataon na may spot XRP ETF sa US. Ibig pong sabihin, mas lalapit na sa XRP sa antas ni Bitcoin at Ethereum na may sarili na pong spot ETF. Magiging malaking hakbang ito sa pagpapalakas ng reputasyon ng XRP bilang lehitimong asset na kinikilala ng mga regulator. Sa market impact, ang parity level po kay Bitcoin at Ethereum ay pwede pong magbigay ng confidence boost
sa mga long-term holders at magtulak ng bagong wave ng mga investors. Ano naman ang posibleng epekto ng approval po sa presyo ng XRP? Sabi po rito ay approval of a spot XRP ETF could have a profound effect on the asset's market performance. A listing would provide institutional investors with a regulated means of exposure, potentially unlocking new sources of capital that have remained on the sidelines due to regulatory uncertainty. Ibig pong sabihin ay kung maaprubahan daw po, inaasahang tataas ang presyo ng XRP dahil magkakaroon ng regulated entry point para sa mga institutional investors. Marami po sa kanila ay matagal nang naghihintay ng malinaw na regulasyon bago pumasok sa crypto market. Sa sandaling mangyari ito, magbubukas po ang pinto sa bilyong dolyar, billion of dollars na kapital na maaring magpatibay sa presyo ng XRP sa long term. Kaya sa market impact, maaari pong magkaroon ng long-term bullish effect na magpapatatag ng presyo at magbibigay po ng mas malaking liquidity sa market. At bilang panghuli, ang opinion ko naman po tungkol dito ay kung pagbabatayan po natin ang lahat ng developments, malinaw na nasa critical stage na ang usapan tungkol sa XRP ETF. Ang sabay-sabay na amendments mula sa malalaking kumpanya ay sinyalis ng malakas na koordinasyon at posible pong pahiwatig ng nalalapit na approval. Kung mangyari po ito, sa XRP ay magiging isa sa iilang altcoins na may spot ETF at isang milestone na magbabago sa takbo ng buong crypto market. Ngunit bilang mga traders at investors, dapat po nating tandaan na laging may posibilidad ng delay or rejection. Kaya habang naghihintay po tayo, mas mainam na manatiling alerto po tayo at huwag po tayong pumasok sa hype ng walang tamang strategy. Kaya kung matuloy po ang approval, posibleng magsimula po ang bagong yugto ng bull run para kay XRP. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.